Tahimik na ang hallway ng hotel, ngunit ang katahimikan na yon ay hindi nagbibigay ng pahinga, kundi parang isang mabigat na kumot na unti-unting dumadagan sa balikat ni Andrea habang mabagal siyang naglalakad, dala ang kanyang cleaning cart at ang pagod na halos sumingaw na sa bawat paghinga niya. Ilang minuto na lang at matatapos na ang shift niya, ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa ay may kirot na namumuo sa kanyang dibdib dahil sa utos na hindi niya inaasahan. Room 143. Isang VIP room na hindi pa nalilinis. Isang huling gawain na parang sinadyang ipasa sa kanya sa pinakahuling sandali ng gabi. Hindi pa ba sapat ang buong araw? Tanong niya sa sarili habang hinahawakan ang keycard, ngunit sa huli ay napabuntong hininga na lamang siya dahil alam niyang wala siyang pagpipilian. Ang trabaho ay hindi nagtatanong kung pagod ka na. Hindi ito nakikinig sa reklamo at lalong hindi ito naaawa sa mga taong katulad niya na araw-araw ay lumalaban para lang manatiling nakatayo. Sa likod ng kanyang isipan, may ibang mundo na tahimik na gumagalaw. Mga eksena mula sa mga K-drama na kanyang kinahuhumalingan, mga lalaking perpekto, mga tagpong puno ng ulan at yakap, mga linyang puno ng pangako na tila kayang baguhin ang takbo ng isang buhay sa isang iglap. At minsan, sa gitna ng kanyang pagod, pinapayagan niya ang sarili na maniwala. Kahit saglit na, baka isang araw ay mangyari rin yun sa kanya. Kahit alam niyang sa realidad, ang mundo ay mas malamig, mas magulo, at mas tahimik kaysa sa anumang palabas. Pagdating niya sa harap ng room 143, saglit siyang tumigil. Nakatingin sa numerong nakapaskil sa pinto na tila ba may sariling bigat, parang isang threshold na kapag tinawid niya ay may magbabago. Kahit hindi niya alam kung ano. Dahan-dahan niyang ipinasok ang keycard at binuksan ang pinto. At sa sandaling iyon, sinalubong siya ng isang eksenang halos ikapikit ng kanyang mga mata. Isang kwarto na hindi lang magulo, kundi tila winasak ng kawalang pakialam. Nagkalat ang mga damit, may mga sapatos na basta itinapon. Ang kama ay gusot na parang may iniwang bakas ng isang gabing puno ng kung anong hindi niya gustong isipin. At ang hangin mismo ay may kakaibang halo ng pabango at pawis na hindi niya maipaliwanag. Grabe naman, mahina niyang bulong. Hindi bilang simpleng reklamo, kundi parang isang pag-amin na kahit sanay na siya sa ganitong trabaho, ay may mga pagkakataon pa ring hindi siya handa sa ganitong klaseng kaguluhan. Isa-isa niyang pinulot ang mga kalat. Pilit na pinapabilis ang galaw ng kanyang mga kamay, kahit na ang kanyang katawan ay halos sumuko na. At nang makita niya ang isang brief na nakahandusay sa gilid ng kama, ay napaatras siya ng bahagya, napangiwi habang maingat itong pinulot gamit ang dalawang daliri na parang natatakot na dumikit ang kahit anong bakas nito sa kanyang balat. Ano ba tong mga taong to? Bulong niya, at nang matagpuan pa niya ang isang bra at panty sa ilalim ng kama, ay napailing na lamang siya. Hindi na sigurado kung maiinis ba siya o matatawa sa absurdidad ng sitwasyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpatuloy siya. Dahil iyon ang tanging alam niyang gawin. Ang tapusin ang trabaho kahit gaano pa ito kabigat. Lumipas ang oras na hindi niya namalayan. At nang sa wakas ay matapos siya, ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis, ang kanyang likod ay nananakit, at ang kanyang mga kamay ay parang nawalan na ng lakas, ngunit may kakaibang katahimikan na bumalot sa kwarto matapos niyang ayusin ang lahat. Parang ang kaguluhan kanina ay isang alaala na lang na unti-unting nilamon ng kaayusan. Pinatay niya ang ilaw sa sala at pumasok sa kwarto upang patayin din ang ilaw doon. Ngunit nang mawala ang liwanag, doon niya napansin ang buwan. Ang malamlam nitong ilaw na pumapasok sa bintana, dahan-dahang dumadampi sa bawat sulok ng kwarto, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya maipaliwanag. Parang may sariling buhay ang liwanag na yon na unti-unting hinihigop ang pagod mula sa kanyang katawan. Napaupo siya sa kama, hindi dahil plano niyang magpahinga, kundi dahil may humila sa kanya na hindi niya maintindihan, at bago pa niya mapigilan ang sarili, ay dahan-dahan na siyang napahiga. Ramdam ang lambot ng kama na tila ibang-iba sa kanyang sariling higaan. Parang may yakap itong dala na hindi niya kailanman naranasan.
Pumikit siya at sa sandaling iyon, ang mundo ay parang tumigil. Walang ingay, walang obligasyon, walang pagod. Tanging siya at ang katahimikan. Ganito siguro ang pakiramdam ng mga bida. Mahina niyang bulong at hindi niya namalayan kung kailan unti-unting lumalim ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng antok. Samantala, sa kabilang dulo ng gabi, si Cedric ay naglalakad na parang hinahabol ng sariling anino. Ang kanyang mga hakbang ay hindi pantay habang papalapit siya sa kanyang kwarto. Ang amoy ng alak ay malinaw sa kanyang hininga, ngunit hindi nito natatabunan ang natural na karisma na tila nakakabit sa kanya kahit sa kanyang kahinaan. Kakagaling lamang niya sa kasal ng kaibigan at bagaman hindi siya sanay uminom ay napasobra siya marahil dahil sa isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Isang uri ng pagod na hindi pisikal kundi emosyonal, isang bigat na hindi niya maipaliwanag kahit sa sarili niya. Pagbukas ng elevator, mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang kwarto. Halos hindi na iniisip ang paligid. At nang marating niya ang pinto, ay agad niya itong binuksan at pumasok nang hindi na nag-abala pang buksan ng ilaw. Sapat na sa kanya ang liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaibang bagay na agad niyang napansin. Isang presensya na hindi dapat naroon. Napahinto siya, pilit na inaayos ang kanyang paningin, at doon niya nakita ang isang anyo sa kama. Isang babae, mahimbing ang tulog, tila walang kamalay-malay sa kanyang presensya. Dahan-dahan siyang lumapit, at habang papalapit ay mas nagiging malinaw ang mukha nito. Ang buhok na nakakalat sa unan, ang balat na tinatamaan ng liwanag ng buwan, ang ekspresyon ng katahimikan na parang hindi pa niya kailanman nakita sa kahit sinong babae sa kanyang buhay. Saglit siyang natigilan, at sa kabila ng kanyang kalasingan, may isang bahagi sa kanya na tila nagising. Isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi rin niya kayang baliwalain. At sa pagitan ng liwanag at dilim, ng pagod at pagnanasa, ng katotohanan at kahinaan, ang distansya sa pagitan nila ay unti-unting nawala. At sa gabing iyon, isang gabing nagsimula sa pagod at natapos sa isang hindi inaasahang pagtatagpo. Isang kwento ang tahimik na isinulat ng kapalaran. Isang kwentong hindi pa nila alam kung paano magtatapos, ngunit siguradong hindi na nila kailanman makakalimutan. Hindi agad nagising si Andrea sa liwanag ng umaga, kundi sa init ng isang presensya na hindi niya inaasahan, isang bigat na nakayakap sa kanya na tila ba may sariling tibok at hininga, at sa unang sandali ng kanyang pagmulat ay hindi pa niya lubos maunawaan kung nasaan siya, kung panaginip pa ba ang lahat, o kung ang realidad ay unti-unti nang pumapasok sa kanyang kamalayan. Ang kisame ay hindi kanya, ang amoy ng kumot ay hindi pamilyar, at ang katahimikan ng kwarto ay kakaiba. Masyadong tahimik, masyadong pribado, masyadong totoo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin at doon niya nakita ang braso na nakapulupot sa kanyang baywang. Ang dibdib ng lalaking halos dikit sa kanyang likod, at sa isang iglap, ang alaala ng nakaraang gabi ay parang alon na biglang bumagsak sa kanya. Mabigat, malamig, at hindi niya kayang pigilan. Nanigas ang kanyang katawan at ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na tila ba gusto nitong tumakas mula sa kanyang dibdib. Anong ginawa mo, Andrea? Mahina niyang bulong sa sarili, ngunit ang boses niya ay halos hindi niya marinig dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi niya kailangang makita ang mukha ng lalaki upang maalala ang lahat. Ang init ng balat nito, ang bigat ng bawat galaw, ang kakaibang sensasyon na hindi niya kailanman naranasan. At ang sandaling iyon kung saan pinili niyang huwag tumanggi, kung saan pinili niyang sumabay sa agos kahit alam niyang hindi niya kilala ang lalaking kasama niya. May kirot na sumiksik sa kanyang dibdib, hindi lang dahil sa nangyari, kundi dahil sa katotohanang hindi niya alam kung paano ito haharapin. Bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing isa itong pagkakamali, isang kahinaan na dapat niyang pagsisihan. Ngunit may isa pang bahagi, mas tahimik, mas mahina,
na nagtatanong kung bakit, sa kabila ng lahat, may bahagi sa kanya na hindi lubos na tumatanggi sa alaala ng gabing iyon. At iyon ang mas kinatatakutan niya. Maingat niyang inalis ang braso ng lalaki mula sa kanyang katawan, halos hindi humihinga habang ginagawa iyon. Natatakot na baka magising ito at masira ang pagkakataon niyang makatakas. Ang bawat galaw niya ay mabagal, kontrolado, parang naglalakad sa manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Nang tuluyan siyang makawala, mabilis siyang bumangon. Ngunit ang kanyang mga paa ay parang nanlalamig, hindi pa rin handa sa bigat ng katotohanan. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang mga damit sa dilim. Ang liwanag mula sa labas ay sapat lamang upang makita ang hugis ng mga bagay, ngunit hindi ang detalye. At sa bawat hakbang niya ay parang may kaba na sumusunod sa kanya. Parang may mata na nagmamasid kahit alam niyang wala. Nang maapakan niya ang tela ng kanyang damit, agad niya itong pinulot, halos magmadali, habang isinusuksok ang sarili sa pamilyar na anyo ng kanyang uniforme. Ngunit nang hanapin niya ang kanyang underwear ay hindi niya ito makita. At ang simpleng bagay na iyon ay nagdagdag pa ng kaba sa kanyang dibdib. Saglit siyang napahinto nang marinig niya ang bahagyang paggalaw ng lalaki sa kama. At sa takot na baka magising ito, mabilis siyang sumiksik sa gilid ng kama, halos hindi na humihinga. Ang kanyang puso ay parang tambol na sumasabog sa loob ng kanyang dibdib. Nang marinig niyang bumangon ang lalaki at pumasok sa banyo, doon lamang siya nakagalaw muli. Mabilis na sinuot ang natitirang damit at halos patakbong lumabas ng kwarto, hindi na lumingon, hindi na nag-isip, tanging ang pagnanais na makaalis ang gumagabay sa kanya. Paglabas niya sa hallway, ang lamig ng hangin ay agad na tumama sa kanyang balat at doon niya naramdaman ang kakulangan. Ang hangin na dumadampi sa pagitan ng kanyang hita, ang pakiramdam ng pagiging hindi buo, ngunit wala na siyang panahon para isipin iyon. Pumasok siya sa elevator at habang bumababa ito, ay nakatitig lamang siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng kung anong hindi niya maipaliwanag. Takot, hiya, at isang kakaibang lungkot na hindi niya kayang pangalanan. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng isa niyang katrabaho, si Abby, at ang simpleng presensya nito ay parang isang pagsubok na kailangan niyang lampasan. "Andrea, ang aga mo naman," sabi nito, may halong pagtataka, at sa isang iglap ay napilitan si Andrea ng ngumiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Ah, napaaga lang ang gising ko," sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sarili, habang ang kanyang puso ay patuloy na kumakabog sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya alam kung naniwala si Abby o hindi, ngunit sa sandaling iyon ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay makaalis siya, makalayo sa lugar na iyon, makalayo sa alaala ng gabing iyon na parang multong patuloy na sumusunod sa kanya. Paglabas niya ng hotel, ang liwanag ng umaga ay tila masyadong maliwanag. Parang sinisilip ang lahat ng lihim na pilit niyang itinatago. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gusto niyang umiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng lahat ng hindi niya kayang sabihin. Samantala, sa loob ng kwarto na kanyang iniwan, si Cedric ay nakatayo sa gitna ng katahimikan, hawak ang isang piraso ng underwear na hindi kanya. Nakatitig sa kama na may bahid ng dugo na tila ba may sariling kwento na pilit niyang inuunawa. She's a virgin. Mahina niyang sambit at sa kabila ng kanyang karanasan, sa kabila ng dami ng babaeng dumaan sa kanyang buhay, ito ang unang pagkakataon na may isang bagay na hindi niya kayang baliwalain. Hindi siya humingi ng pangalan, hindi niya nakita ang mukha ng malinaw, ngunit may isang pakiramdam na nananatili. Isang kakaibang koneksyon na hindi niya maipaliwanag, ngunit hindi rin niya kayang kalimutan. Dapat ay wala lang ito, isang gabi na lilipas tulad ng iba. Ngunit bakit parang hindi ganoon? Bakit parang may kulang sa sandaling umalis ang babaeng yon? Bakit parang may iniwang bakas na hindi kayang burahin kahit gaano pa niya pilitin? Tumingin siya sa hawak niyang tela at sa unang pagkakataon, sa halip na itapon ito,
Inilagay niya ito sa kanyang maleta, hindi dahil may malinaw siyang dahilan, kundi dahil may bahagi sa kanya na nagsasabing hindi pa ito tapos. At sa pagitan ng dalawang taong pinili ang katahimikan kaysa katotohanan, ang isang gabing dapat ay mawala na lang ay naging simula ng isang kwento na patuloy na hahabol sa kanila, sa alaala, sa puso, at sa kapalaran na unti-unting gumuguhit ng landas na hindi nila matatakasan. Lumipas ang 6 na taon na parang isang mahabang paghinga na hindi na malayang binitawan. At sa pagitan ng bawat araw na yon ay unti-unting nabuo ang dalawang magkaibang mundo na hindi pa alam na muli silang magtatagpo. Isang mundo ni Andrea na umiikot sa maliit ngunit buong-buong pag-ibig ng pagiging ina, at isang mundo ni Cedric na puno ng kapangyarihan, responsibilidad at isang tahimik na puwang na hindi niya kayang punan kahit gaano pa siya kaabala. Sa umaga, nagigising si Andrea hindi sa alarm kundi sa mahinang pag-ubo ng kanyang anak na si Christoph. Isang tunog na naging bahagi na ng kanyang buhay, isang paalala na ang bawat araw ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa batang yon na naging dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban kahit pagod na siya. Dahan-dahan siyang bumabangon mula sa manipis na kutsyon. Ang liwanag ng araw ay pumapasok sa maliit nilang bintana. Hindi kasing ganda ng liwanag ng buwan na minsang bumalot sa kanya sa isang gabi na pilit niyang kinalimutan, ngunit sapat upang ipaalala sa kanya na may bagong araw na kailangan niyang harapin. Habang pinagmamasdan niya si Christoph na natutulog, hindi niya mapigilang mapangiti. Ang bata ay may inosenteng mukha, mahimbing ang tulog, at sa bawat paghinga nito ay tila may kapayapaan na hindi niya kailanman naranasan para sa sarili niya. Para sa'yo. Mahina niyang bulong, at sa sandaling yon, lahat ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng takot ay nagiging mas madali dahil ang pagmamahal niya bilang ina ay mas malakas kaysa sa anumang sakit na kanyang pinagdaanan. Hindi niya kailanman pinagsisihan ang gabing iyon kahit gaano pa ito kagulo, dahil kung wala iyon ay wala rin si Christoph, ang tanging bagay sa kanyang buhay na sigurado siya, ang tanging katotohanan na hindi kailanman magbabago. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang gusaling salamin at bakal na sumasalamin sa kapangyarihan at prestihiyo, si Cedric ay nakaupo sa kanyang opisina, nakaharap sa malawak na bintana kung saan tanaw ang lungsod na tila hindi natutulog. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay may isang bahagi sa kanya na nananatiling tahimik, parang may hinahanap na hindi niya mahanap kahit gaano pa siya magtrabaho. Ang kanyang pangalan ay kilala, ang kanyang pamilya ay iginagalang, at bilang CEO ng CNF Network ay hawak niya ang kapangyarihan na kayang baguhin ang kapalaran ng maraming tao. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay may isang alaala na patuloy na bumabalik sa kanya. Isang gabing hindi niya lubos maintindihan kung bakit hindi niya makalimutan. Minsan, sa gitna ng kanyang abalang araw, bigla na lang siyang mapapatigil, ang kanyang isip ay bumabalik sa isang imahe. Isang babae sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang mukha na hindi niya malinaw na maalala, ngunit may damdaming hindi niya kayang ipaliwanag. At sa tuwing nangyayari iyon, hindi niya maiwasang buksan ang kanyang maleta. Kunin ang isang bagay na matagal na niyang dapat itinapon, ngunit hindi niya magawa. Isang piraso ng underwear na naging simbolo ng isang gabing hindi niya kayang kalimutan. Hindi niya alam kung bakit niya ito tinago. Hindi niya rin alam kung bakit sa tuwing tinitingnan niya ito ay may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Parang may bahagi sa kanya na naiwan sa gabing iyon at hanggang ngayon ay hindi pa niya nababawi. Who are you? Mahina niyang tanong sa sarili, hindi inaasahan ang sagot, ngunit umaasa pa rin na balang araw ay mauunawaan niya kung bakit sa lahat ng babaeng dumaan sa kanyang buhay, ang isang hindi niya kilala ang siyang nag-iwan ng pinakamalalim na bakas. Sinubukan niyang kalimutan, sinubukan niyang ilibing ang alaala sa ilalim ng trabaho at responsibilidad. Ngunit ang ilang alaala ay hindi nawawala, hindi dahil ayaw mong kalimutan, kundi dahil may dahilan kung bakit ito nananatili.
At sa isang araw na tila ordinaryo lamang, ang kanilang dalawang mundo ay muling naglapit. Hindi dahil pinili nila, kundi dahil may mga bagay na kahit anong pilit mong takasan ay babalik at babalik sa iyo. Sa loob ng isang ospital, kung saan ang amoy ng gamot at antiseptic ay pumupuno sa hangin, si Andrea ay hawak ang kamay ni Christoph habang naghihintay matapos ang check-up. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit pilit niyang pinapakalma ang sarili. Dahil alam niyang kung siya ay magpapakita ng takot, ay mararamdaman yon ng kanyang anak. Samantala, si Cedric ay naroon din, kasama ang kanyang ina na si Doña Valeria. Tinutulak ang wheelchair nito habang sinusundan ng mga bodyguard na tila anino na laging nakabuntot sa kanya. Isang eksenang nagpapakita ng kapangyarihan, ngunit sa loob ay may isang uri ng pagod na hindi nakikita ng iba. Sa isang iglap, isang batang lalaki ang tumakbo papalapit sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng saya. At bago pa niya mapansin ang kanyang daraanan, ay muntik na siyang mabangga sa wheelchair ni Doña Valeria. Ngunit sa halip na magalit, ang matanda ay tila napako sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang mga kamay ay kusang umabot sa mukha ng bata na parang may matagal nang hinahanap na biglang natagpuan. "Apo ko!" Nanginginig na sambit nito. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na hindi niya maipaliwanag. At si Cedric ay napatingin, naguguluhan sa reaksyon ng kanyang ina. Hindi maintindihan kung bakit ang isang simpleng bata ay nagdulot ng ganoong klaseng damdamin sa kanya. "Ma, what are you talking about?" Tanong niya. Ngunit ang kanyang ina ay hindi na nakikinig. Nakatitig lamang sa bata na tila ba nakikita ang isang bagay na hindi nakikita ng iba. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa niya alam ang buong katotohanan, may isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa dibdib ni Cedric, isang pamilyar na hindi niya maipaliwanag, isang koneksyon na hindi pa niya nauunawaan, ngunit unti-unting humihila sa kanya papalapit sa batang iyon. Parang ang kapalaran ay tahimik na nagbubukas ng isang pintuan na matagal nang nakasara. Naghihintay lamang ng tamang sandali upang muling ipaalala sa kanila na ang mga kwento na hindi natapos ay laging may paraan upang bumalik. Hindi pa tuluyang nawawala ang ingay ng maliit na yabag ng bata nang magpaiwan ito ng isang bakas na hindi na mabubura sa isip ni Cedric. At habang unti-unting lumalayo ang likod ng batang si Christoph sa pasilyo ng ospital, tila may kung anong puwersang hindi niya maipaliwanag ang humihila sa kanya upang sundan ito. Isang pakiramdam na hindi lohikal, hindi planado, ngunit napakalakas. Parang may bahagi sa kanya na biglang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. "Cedric, habulin mo siya." Mariing utos ni Doña Valeria. Ang boses nito ay puno ng paniniwala na tila ba hindi na kailangan ng patunay. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Cedric ang kanyang ina na hindi lang umaasa, kundi sigurado na parang may nakita itong katotohanan na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ngunit hindi agad gumalaw si Cedric, bagkus ay napako siya sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakasunod sa batang papalayo habang ang kanyang isip ay puno ng tanong. Hindi posible. Bulong niya sa sarili. Dahil sa buong buhay niya ay sanay siyang kontrolado ang lahat. Ang negosyo, ang desisyon, ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ang sandaling iyon ay wala sa kanyang kontrol at iyon ang mas nakakatakot. "Wala akong anak," mariin niyang sabi. Tila sinusubukang kumbinsihin ang sarili kaysa ang kanyang ina. Ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung bakit parang may kumakalabit sa kanyang loob. Isang pamilyar na hindi niya kayang ipaliwanag. Samantala, sa kabilang bahagi ng ospital, si Andrea ay halos mawalan ng hininga sa kakahanap sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa bawat sulok. Ang kanyang mga hakbang ay nagmamadali. At ang kanyang puso ay parang pinipiga sa takot na hindi niya kayang pangalanan. "Christoph?" Paulit-ulit niyang tawag, ngunit ang pangalan ay parang nawawala sa hangin, walang sumasagot, at sa bawat segundo na lumilipas ay mas lalo siyang kinakain ng kaba.
Hindi niya napansin ang babaeng kanyang mababangga at nang magbanggaan sila ay halos mawalan siya ng balanse. Ngunit ang mas masakit ay hindi ang impact kundi ang mga salitang agad na sumunod. Hindi ka ba tumitingin? Mataray na sabi ng babae at sa isang iglap ay sumiklab ang inis ni Andrea. Hindi dahil sa banggaan kundi dahil sa tono ng boses nito, puno ng pagmamataas na tila ba sanay itong hindi kinokontra. Humingi na ako ng pasensya, sagot niya. Pilit pinipigilan ang sarili, ngunit nang makita niya ang paraan ng pagtitig sa kanya ng babae, parang minamaliit siya, parang wala siyang halaga, ay may kung anong kumulo sa kanyang loob. Hindi ko kailangan ng sorry mo, malamig na sagot ng babae, at doon tuluyang nawala ang pagpipigil ni Andrea. Kung ganon, bawiin ko na lang, sagot niya. Ang kanyang boses ay hindi na mahina, kundi may laman, may tapang na kahit siya ay nagulat. At sa sandaling iyon ay hindi na siya ang pagod na empleyada, kundi isang ina na handang lumaban kahit kanino. Ang tensyon sa pagitan nila ay parang kable na anumang sandali ay puputok. At nang itaas ng babae ang kamay nito, upang sampalin siya ay mabilis niyang nasalo iyon, ang kanyang mga mata ay diretso sa mata ng kaharap, walang takot, walang pag-atras. Huwag mo akong maliitin, mariin niyang sabi. At sa unang pagkakataon ay may katahimikan na bumalot sa pagitan nila. Isang sandali ng pagtigil bago sumabog ang lahat. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, may lumapit na guard at sa parehong sandali ay parang naputol ang tensyon. Ang babae, si Fiona, ay napaatras, ngunit ang tingin nito kay Andrea ay matalim, puno ng galit na hindi pa tapos. At sa gitna ng lahat ng iyon, biglang may boses na sumingit sa mundo ni Andrea. Isang boses na kanyang pinakahihintay. Ma'am, kayo po ba ang nanay ng batang ito? At sa paglingon niya ay nakita niya si Christoph, hawak ng guard, umiiyak, natatakot, ngunit ligtas. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit, lahat ng pagod, lahat ng takot ay natabunan ng isang emosyon na mas malakas, pagmamahal. Agad niyang niyakap ang bata, mahigpit, parang ayaw na itong pakawalan kailanman, at ang kanyang mga luha ay hindi na niya napigilan. Anak, mahina niyang sabi, habang ang bata ay kumakapit sa kanya na parang siya ang tanging mundo nito. Natakot po ako, sabi ni Christoph sa pagitan ng hikbi, at iyon ang sumira sa natitirang lakas ni Andrea. Dahil kahit gaano siya katatag, ang makita ang anak niyang natatakot ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Wala na, nandito na si Mama. Bulong niya, paulit-ulit, parang mantra na sinusubukang ibalik ang kapayapaan sa kanilang dalawa. At sa sandaling iyon ay wala nang ibang mahalaga, kundi ang yakap na iyon, ang koneksyon na hindi kailanman mapuputol. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng pasilyo may isang lalaking nakatingin. Hindi pa lubos na nauunawaan ng lahat, ngunit unti-unti nang hinahatak ng kapalaran papalapit sa katotohanan. Paglabas nila ng ospital, ang mundo ay tila normal muli, ngunit may mga bagay na nagbago na hindi pa nila napapansin. Mga linya na nagsimulang gumuhit sa pagitan ng kanilang mga buhay, mga koneksyon na matagal nang umiiral, ngunit ngayon lamang nagsimulang lumitaw. At sa loob ng puso ni Cedric, kahit hindi pa niya ito inaamin, may isang tanong na hindi na niya kayang iwasan. Paano kung ang batang yon ay hindi lang basta bata? Paano kung ang pakiramdam na iyon ay may dahilan? Hindi naging madali ang desisyon ni Andrea na lisanin ang Cebu, ngunit may mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano kakatakot ay kailangan mong sumugal. At sa bawat gabing nakatitig siya sa kisame ng kanilang maliit na bahay, habang mahimbing na natutulog si Christoph sa tabi niya, unti-unti niyang naramdaman na hindi sapat ang manatili sa kung saan siya ligtas, kung ang kapalit naman nito ay ang kinabukasan ng kanyang anak. Ang Maynila ay hindi lamang isang lugar sa kanyang isip kundi isang simbolo ng oportunidad, ng pag-asa, at ng posibilidad na mabago ang takbo ng kanilang buhay. Kahit na sa kaibuturan ng kanyang puso, ay alam niyang ang lungsod na iyon ay maaari ring maging dahilan ng kanyang pagbagsak kung hindi siya magiging matatag.
Maagang-maaga siyang nagising sa araw ng kanyang pag-alis. Ang hangin ay malamig pa at ang liwanag ng araw ay hindi pa ganap na sumisikat. Ngunit gising na ang kanyang isip, puno ng kaba at determinasyon na magkasabay na sumisikip sa kanyang dibdib. Tahimik niyang inayos ang kanilang mga gamit. Ang bawat tiklop ng damit ay parang isang paalam sa nakaraan. At nang magising si Christoph, ay sinalubong siya nito ng isang inosenteng ngiti na agad nagpahina sa kanyang loob. "Mama, saan tayo pupunta?" Tanong ng bata at saglit siyang napahinto. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil gusto niyang siguraduhin na ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay magbibigay ng lakas sa kanilang dalawa. "Sa isang lugar kung saan mas magiging maganda ang buhay natin," sagot niya. Pilit na pinapakalma ang sariling kaba. At kahit hindi niya alam kung totoo iyon, ay pinili niyang maniwala. Dahil minsan, ang paniniwala ang tanging sandata ng mga taong walang kasiguraduhan. Ang pagdating nila sa Maynila ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang ingay, ang dami ng tao, ang bilis ng galaw ng lahat. Parang walang humihinto, parang walang naghihintay sa kahit sino. At sa unang sandali ay naramdaman ni Andrea ang sarili niyang kaliitan sa gitna ng napakalaking lungsod. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, mas lalo siyang humigpit sa kamay ni Christoph. Parang doon niya kinukuha ang lakas na kailangan niya upang magpatuloy. Nang makarating sila sa inuupahan nilang maliit na apartment, hindi man ito magarbo ay sapat na para sa kanila. At sa sandaling iyon ay napangiti si Andrea. Hindi dahil perpekto ang lahat, kundi dahil nagsimula na ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Iniwan niya si Christoph sa pangangalaga ng kapitbahay nilang si Maya, isang dalagitang may mabait na ngiti at simpleng pangako na aalagaan ng bata. At bago siya tuluyang umalis, ay lumuhod siya sa harap ng kanyang anak. Hinaplos ang buhok nito at tinitigan ang mga mata na puno ng tiwala. "Magpapakabait ka ha?" sabi niya. At nang tumango si Christoph, ay parang may init na kumalat sa kanyang dibdib. Isang paalala na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Sumakay siya ng taxi papunta sa CNF Network at habang papalapit ang sasakyan ay unti-unting lumalaki sa kanyang paningin ang gusali. Matangkad, makintab, at tila ba isang simbolo ng kapangyarihan na hindi niya pa nararanasan. Napalunok siya, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. At sa sandaling bumaba siya ng sasakyan, ay napatingala siya sa taas ng building. Parang sinusukat kung gaano kalayo ang kailangan niyang marating. Ito na yon, bulong niya sa sarili. At sa unang pagkakataon, ay naramdaman niya ang kakaibang halo ng takot at excitement. Isang pakiramdam na nagsasabing may mangyayari, kahit hindi niya alam kung ano. Pagpasok niya sa loob, sinalubong siya ng malamig na hangin at ng mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Lahat ay mukhang may direksyon, may layunin, at sa gitna nila ay naramdaman niyang muli ang kanyang pagiging maliit. Ngunit hindi niya hinayaang madaig siya nito. Lumapit siya sa guard, nagtanong kung saan siya maaaring mag-apply, at nang maituro sa kanya ang HR, ay agad siyang naglakad. Ang kanyang mga hakbang ay mas matatag na ngayon. Parang bawat hakbang ay isang desisyon na hindi na niya babawiin. Ngunit bago pa siya makarating, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. At sa paglingon niya ay nakita niya ang mukha na hindi niya inaasahang makikita muli. Si Fiona, ang babaeng nakaaway niya sa ospital, ang babaeng ang tingin pa lamang ay parang may dalang bagyo. "Ikaw na naman," malamig na sabi nito. At sa isang iglap ay bumalik ang tensyon na akala ni Andrea ay naiwan na niya sa nakaraan. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, tinaasan niya ng noo ang babae. Ang kanyang mga mata ay diretso. Walang pag-aalinlangan. "Mag-a-apply ako." Simple niyang sagot. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon ay may matibay na paninindigan. Isang tahimik na pahayag na hindi siya basta-basta matitinag. Tumawa si Fiona, ngunit ang tawang iyon ay walang saya. Puro panlilibak, at ang bawat salita nito ay parang patalim na pilit tumatama sa kanyang dignidad. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya ang dating Andrea na basta na lang tatahimik. Sa halip, sinagot niya ito, hindi bilang isang empleyada,
kundi bilang isang taong may karapatang igalang. At sa gitna ng kanilang pagtatalo, may isang presensya na biglang sumingit, isang boses na hindi malakas, ngunit sapat upang mapatahimik ang paligid. Anong nangyayari dito? Tanong ni Cedric, at sa sandaling iyon ay tila bumagal ang oras para kay Andrea. Dahil kahit hindi pa niya lubos maintindihan kung bakit, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanya nang marinig niya ang boses nito. Isang pamilyar na hindi niya maipaliwanag. Isang sensasyon na parang matagal na niyang naramdaman, ngunit ngayon lang niya napansin. Napatitig si Cedric sa kanya at sa loob ng ilang segundo ay wala silang sinabi. Ngunit ang katahimikan sa pagitan nila ay parang may sariling wika. Parang may gustong sabihin na hindi pa nila kayang pangalanan. Familiar, mahina niyang bulong, halos sa sarili lamang. At sa sandaling iyon, kahit wala pang malinaw na alaala, nagsimula ng gumalaw ang kapalaran. Tahimik ngunit sigurado, papalapit sa isang katotohanang matagal nang naghihintay na maibunyag. Ang katahimikan na sumunod matapos magsalita si Cedric ay hindi simpleng kawalan ng tunog, kundi isang uri ng tensyon na halos maramdaman sa hangin. Parang may hindi nakikitang hibla na unti-unting nag-uugnay sa kanya at kay Andrea kahit hindi pa nila lubos na uunawaan kung bakit. At habang nakatitig siya sa dalaga ay may kung anong gumagalaw sa loob niya. Isang pamilyar na pakiramdam na pilit niyang hinuhuli, ngunit laging nauunahan ng kawalan ng malinaw na alaala. Sa kabilang banda, si Andrea ay nakatayo lamang, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit ang kanyang dibdib ay hindi sumusunod. Mabilis ang tibok, parang may boses sa loob niya na nagsasabing ang lalaking nasa harap niya ay hindi basta estranghero, kahit wala siyang ebidensya para patunayan iyon. Mag-a-apply ka? Tanong ni Cedric. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may lalim na tila ba sinusukat ang bawat salita ni Andrea. At sa simpleng tanong na iyon ay napilitan siyang tumango. Pilit na binubuo ang lakas ng loob na huwag magpakita ng kaba. Opo, sagot niya. At sa sandaling iyon ay napansin niya kung gaano kalakas ang presensya ng lalaking iyon. Hindi lang dahil sa itsura nito, kundi dahil sa paraan ng pagtitig nito. Parang nakikita nito ang higit pa sa kanyang sinasabi. Parang may hinahanap ito sa kanya na hindi pa niya kayang ibigay. Hindi na pinansin ni Cedric ang iba pang sinasabi ni Fiona, na sa gilid ay unti-unting nagdidilim ang aura dahil sa inis, at sa halip ay tumalikod siya, isang simpleng kilos ngunit may dalang awtoridad na hindi na kailangang ipaliwanag. Sumunod ka, sabi niya, at si Andrea ay saglit na natigilan bago tuluyang gumalaw. Parang may kung anong nagtutulak sa kanya na sundan ng lalaking iyon kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Sa loob ng opisina, ang mundo ay tila biglang naging mas tahimik. Ang ingay sa labas ay naputol, at ang pagitan nila ay naging mas malinaw. Walang ibang tao, walang istorbo. Tanging ang dalawang taong hindi pa alam kung gaano kalalim ang koneksyon na unti-unti nang nabubuo. Umupo si Cedric sa kanyang upuan at tinitigan si Andrea na nakatayo sa harap niya. At sa loob ng ilang segundo ay wala siyang sinabi. Parang sinusubukang basahin ng dalaga sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. So, kahit anong trabaho? Tanong niya. At sa simpleng tanong na yon ay may kakaibang tono. Hindi pagsusulit, kundi parang sinusubukan niyang intindihin kung sino si Andrea. Hindi lang bilang aplikante, kundi bilang tao. Opo, sir, sagot ni Andrea. Ngunit ang salitang sir ay tila nagmarka ng isang linya sa pagitan nila. Isang distansya na hindi niya namamalayan ay unti-unting gustong burahin ni Cedric. May anak ka raw? Sunod nitong tanong. At sa pagkakataong iyon ay napangiti si Andrea. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil sa bawat pagkakataon na binabanggit niya ang kanyang anak ay may init na agad na lumalaganap sa kanyang dibdib. Opo, sagot niya. At sa isang iglap ay nagbago ang aura ni Cedric. Hindi halata, ngunit may kakaibang interes na sumulpot sa kanyang mga mata. Ilang taon? Tanong niya. At habang sinasagot yon ni Andrea, ay hindi niya mapigilang isipin
kung bakit biglang naging mahalaga ang detalye na yon, kung bakit parang may hinahanap siyang tugma sa loob ng kanyang isip, isang bagay na hindi pa buo, ngunit unti-unting nabubuo. At nang marinig niya na ang bata ay mag-aanim na taong gulang, may kung anong kumalabog sa kanyang dibdib. Isang piraso ng puzzle na tila ba kusang pumwesto kahit hindi pa kumpleto ang larawan. Pwede mo ba akong turuan kung paano mag-alaga ng bata? Bigla niyang sabi, at sa tanong na yon ay tuluyang naguluhan si Andrea. Ang kanyang kilay ay bahagyang nagtagpo. Hindi sigurado kung tama ba ang kanyang narinig o kung may ibig sabihin ba ito na hindi niya pa nauunawaan. Ngunit sa kabila ng kalituhan ay tumango siya. Dahil sa totoo lang, hindi niya kayang tanggihan ang lalaking iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na parang gusto niyang manatili sa usapan na iyon ng mas matagal. Sa labas ng opisina, si Fiona ay nakatayo, nakikinig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang ang galit ay unti-unting kumukulo sa kanyang loob. At sa bawat salitang naririnig niya ay parang may apoy na lalong lumalaki. Isang apoy na hindi lamang selos, kundi takot. Takot na may isang taong unti-unting kumukuha ng atensyon na matagal na niyang inaangkin para sa sarili niya. Sa loob naman, ang pag-uusap nina Cedric at Andrea ay tila simple, ngunit sa ilalim nito ay may mga alon na hindi pa nila nakikita. At sa bawat titig, bawat tanong, bawat sandaling katahimikan, ang pagitan nila ay unti-unting lumiit. Pwede ko bang makita ang anak mo? Tanong ni Cedric, at sa pagkakataong iyon ay tuluyang napahinto si Andrea dahil ang simpleng kahilingan na iyon ay may bigat na hindi niya maipaliwanag. Parang may pintuan na bubukas kapag pumayag siya. Isang pintuan na hindi na niya maisasara kapag tuluyan niyang tinawid. Saglit siyang napaisip, ang kanyang mga mata ay bahagyang bumaba. Ngunit sa huli ay tumango siya, hindi dahil sigurado siya, kundi dahil may bahagi sa kanya na gustong malaman kung bakit ang lalaking ito ay tila may kakaibang koneksyon sa kanyang mundo. Sige po, sagot niya. At sa sandaling iyon ay may bahagyang ngiti na lumitaw sa labi ni Cedric. Isang ngiti na hindi niya inaasahan. Isang ngiti na parang unang beses niyang naramdaman matapos ang matagal na panahon. At sa pagitan ng dalawang taong hindi pa lubos na nagkakakilala, ngunit unti-unti, nang nahuhulog sa isang kwentong hindi nila sinulat, nagsimula ang isang koneksyon na hindi na basta mawawala. Isang koneksyon na mas malalim kaysa sa alaala, mas malakas kaysa sa pagkakataon, at mas mapanganib kaysa sa anumang naramdaman nila noon. Hindi nawala ang bigat ng tanong ni Cedric kahit matapos ang usapan nila ni Andrea. Bagkus ay lalo pa itong naging malinaw sa kanyang isipan habang siya'y nakatingin sa salamin ng kanyang opisina. Ang refleksyon niya ay matatag, malamig, at kontrolado. Ang anyo ng isang lalaking sanay na hawakan ng lahat. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay may gumagalaw na kaguluhan na hindi niya kayang itago kahit sa sarili niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang simpleng presensya ni Andrea ay nagdudulot ng ganitong epekto sa kanya. Kung bakit ang bawat detalye tungkol dito, ang boses, ang paraan ng pagsagot, ang pagbanggit nito sa kanyang anak, ay parang may hinahaplos na bahagi sa kanya na matagal nang tahimik. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ng isang uri ng kawalan ng kontrol, isang pakiramdam na hindi niya kayang idaan sa lohika o sa kapangyarihan. Samantala, si Andrea ay nakaupo sa kanyang maliit na desk bilang bagong personal assistant, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapirmi. Paulit-ulit na bumabalik sa bawat salitang binitawan ni Cedric sa paraan ng pagtitig nito sa kanya na parang may gustong alalahanin, sa kakaibang init na kanyang naramdaman kahit hindi niya maipaliwanag kung saan ito nanggaling. Pinilit niyang ituon ang sarili sa trabaho, sa mga papeles, sa mga simpleng gawain na dapat ay normal lamang. Ngunit sa bawat sandali na tahimik ang paligid, ay bumabalik ang tanong, bakit parang kilala niya ang lalaking iyon kahit hindi naman talaga? At bakit, sa kabila ng kanyang pag-iingat, ay may bahagi sa kanya na unti-unting lumalapit dito nang hindi niya namamalayan? Hindi niya napansin kung kailan pumasok si Cedric sa kanyang likuran,
Ngunit ang presensya nito ay agad niyang naramdaman. Parang may hangin na nagbago, parang may init na dahan-dahang dumadampi sa kanyang balat. Andrea, tawag nito, at sa simpleng pagbigkas ng kanyang pangalan ay may kakaibang epekto na hindi niya kayang pigilan. Parang ang pangalan niya ay may ibang bigat kapag galing sa labi nito. Napalingon siya at sa sandaling iyon ay muli silang nagkatitigan. Isang titig na mas matagal kaysa sa nararapat, mas malalim kaysa sa normal. "May sasabihin po kayo, sir?" tanong niya. Ngunit agad siyang napansin ni Cedric, ang bahagyang pag-angat ng kilay nito ay parang isang tahimik na protesta. "Ilang beses ko bang sasabihin na huwag mo akong tawaging sir?" sabi nito, at sa tono ng boses nito ay may halong inis, ngunit hindi galit. Parang gusto lang nitong burahin ang pagitan nila. "Kung gusto mong magtagal dito, masanay ka. Tawagin mo akong Cedric," dagdag nito. At sa sandaling iyon ay parang may pader na bahagyang gumuho sa pagitan nila. Napatawa si Andrea ng mahina, hindi dahil sa biro, kundi dahil sa kakaibang sitwasyon, at sa kabila ng kaba ay tumango siya. "Sige, Cedric," dahan-dahan niyang sabi, at ang pagbigkas ng pangalan nito ay parang may kakaibang pakiramdam na dumaan sa kanyang dibdib. Isang halo ng hiya, kaba, at hindi maipaliwanag na init. Saglit na natahimik si Cedric, tila ba may hinintay sa paraan ng pagbigkas niya. At nang marinig niya iyon, ay may bahagyang kasiyahan na lumitaw sa kanyang mga mata. Isang maliit na tagumpay na siya lamang ang nakakaintindi. "Good," mahina niyang sabi, at sa sandaling iyon ay parang naging mas magaan ang hangin sa pagitan nila, kahit na hindi pa malinaw kung bakit. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi tumagal. Dahil sa kabilang panig ng gusali, si Fiona ay hindi na mapakali. Ang kanyang galit ay hindi na simpleng selos, kundi isang naglalagablab na determinasyon na hindi niya kayang pigilan. Sa bawat naririnig niyang balita tungkol kina Cedric at Andrea, sa bawat sandaling nakikita niyang mas lumalapit ang dalawa, lalo siyang kinakain ng isang pakiramdam na hindi niya matanggap. Ang posibilidad na may isang taong kayang agawin ang lalaking matagal na niyang inaangkin para sa sarili niya. At sa kanyang mundo, ang pagkawala ay hindi kailanman isang option. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina, hawak ang telepono, ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit puno ng plano. At sa sandaling iyon ay nagdesisyon siya. Hindi na siya manonood lamang, hindi na siya maghihintay, kundi kikilos. "Alamin mo lahat tungkol sa babaeng yon," utos niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matalim, at sa likod ng bawat salita ay may banta na hindi na kailangang sabihin ng direkta. Hindi niya kailangan ng buong kwento. Isang detalye lang, isang kahinaan, isang paraan upang masira ang mundo ni Andrea, at handa siyang gawin ang lahat para makuha iyon. Sa kabilang banda, hindi alam ni na Andrea at Cedric na ang simpleng koneksyon na unti-unti nilang binubuo ay hindi lamang nagdudulot ng pagbabago sa kanila, kundi nagiging dahilan din ng isang paparating na bagyo. Isang bagyo na hindi lang susubok sa kanilang damdamin, kundi maglalagay sa kanila sa isang sitwasyon na wala nang balikan. At sa pagitan ng tahimik na paglapit ng dalawang puso at ng unti-unting pag-usbong ng galit sa puso ng isa pang babae, ang kapalaran ay tila humihinga ng malalim, naghahanda sa susunod na galaw. Isang hakbang na magbabago sa lahat, hindi dahil handa na sila, kundi dahil dumating na ang oras. Ang mga susunod na araw ay parang unti-unting pag-ikot ng mundo na hindi mo mapigilan. At sa loob ng CNF Network ay mas lalong lumalim ang katahimikan sa pagitan ni Cedric at Andrea. Isang katahimikan na hindi awkward, kundi puno ng mga salitang hindi sinasabi. Sa bawat simpleng utos, sa bawat sandaling nagkakatitigan sila sa gitna ng trabaho, may kakaibang init na hindi nila pinapangalanan, ngunit pareho nilang nararamdaman. Si Cedric, na sanay sa kontrol at distansya, ay unti-unting nahuhuli ang sarili na naghahanap ng dahilan para mapalapit, habang si Andrea naman ay pilit na pinapakalma ang sarili sa tuwing napapansin niyang ang presensya ng lalaki ay sapat na para guluhin
ang kanyang konsentrasyon. Isang hapon, habang maulan sa labas at ang lungsod ay tila ba nababalot ng kulay-abong ulap, tinawag ni Cedric si Andrea sa kanyang opisina. Ang tunog ng ulan sa salamin ay parang background ng isang eksenang hindi nila namamalayan na mahalaga, at nang pumasok si Andrea ay agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan sa loob. Hindi ito ang karaniwang business meeting, kundi parang may ibang bigat na hindi niya maipaliwanag. "Sit down," sabi ni Cedric, mas mahinahon kaysa dati, at sa pagkakataong iyon ay hindi na ito tunog ng boss, kundi ng isang taong may gustong sabihin na personal. Umupo si Andrea, bahagyang kinakabahan, at ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. "May problema po ba?" tanong niya. At saglit na natahimik si Cedric, tila ba pinipili ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig. "Wala, pero may gusto akong itanong," sagot niya, at sa unang pagkakataon ay hindi ito tungkol sa trabaho. Napansin niyon ni Andrea at bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit hindi siya sumagot agad. "Paano mo pinalalaki ang anak mo?" Diretsyong tanong ni Cedric, at sa simpleng tanong na yon ay may bigat na agad bumaba sa pagitan nila. Napahinga si Andrea ng marahan, parang ang tanong ay may kasamang alaala na hindi niya inaasahang lalabas sa ganitong sandali. "Mahirap po," sagot niya. Totoo at walang palamuti. "Pero ginagawa ko po lahat para hindi niya maramdaman na kulang siya." Habang nagsasalita siya ay hindi niya napansin na nakatitig si Cedric sa kanya ng mas matagal kaysa dapat. Parang sinusubukang makita ang isang bagay sa likod ng kanyang mga salita. "At ano ang pakiramdam?" tanong nito. Mas mahina ngayon ang boses at saglit na natigilan si Andrea. "Minsan, nakakapagod," tapat niyang sagot. "Pero kapag nakita mo siyang ngumiti, parang nawawala lahat ng pagod." Sa sandaling iyon ay may bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Cedric. Parang may naintindihan siyang hindi niya dati nakikita. Isang uri ng damdamin na hindi niya pa lubos kilala. Isang bagay na hindi negosyo, hindi kapangyarihan, kundi isang bagay na mas tahimik at mas personal. Ngunit bago pa lumalim ang katahimikan sa pagitan nila, biglang tumayo si Cedric, tila ba pinutol ang sariling iniisip. "I want to meet him," sabi niya. Mas mabigat kaysa dati, at sa pagkakataong yon ay parang may biglang humigpit sa dibdib ni Andrea. "Sige po," sagot niya, ngunit sa loob niya ay may halo ng kaba at pagtataka. Bakit ganito kalakas ang interes ng lalaking ito sa anak niya? Sa labas ng opisina, si Fiona ay hindi tumitigil. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit habang pinagmamasdan ang lumalalim na ugnayan ni Cedric at Andrea. Para sa kanya, hindi ito simpleng selos lamang. Ito ay pag-aagawan ng kapangyarihan, ng imahe, ng kontrol. At sa kanyang isipan, may isang ideya na unti-unting nabubuo. Isang ideyang hindi na lang basta paninira, kundi isang hakbang na magiging sukdulan. Lumipas ang ilang araw at sa wakas ay dumating ang sandaling hinihintay ni Cedric. Ang pagpunta niya sa lugar kung nasaan si Christoph. Ngunit sa halip na simpleng pagkikita, ang hangin ay may dalang kakaibang kaba. Parang may paparating na hindi nila alam. Habang papalapit si Cedric sa maliit na apartment kung saan nakatira si Andrea, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa kaba ng hindi kilala, kundi dahil sa pakiramdam na parang may bagay siyang matagal nang hinahanap ay malapit na niyang makita. At nang bumukas ang pinto at unang beses niyang makita si Christoph, nang malapitan, biglang tumigil ang oras para kay Cedric. Dahil sa batang nasa harap niya, hindi lang basta kamukha, kundi parang refleksyon ng isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nawawala. At sa sandaling iyon, lahat ng tanong na matagal niyang iniwasan ay unti-unting nagsimulang humingi ng sagot. Ang katahimikan sa maliit na apartment ay hindi normal. Hindi ito simpleng tahimik na bahay ng isang mag-ina, kundi isang katahimikang may bigat, parang hangin bago ang ulan. Nakatayo si Cedric sa gitna ng sala, hindi kumikilos. Nakatitig lamang kay Christoph na nakatago sa likod ni Andrea. Ang bata ay nakasilip, bahagyang kinakabahan, ngunit may inosenteng kuryosidad sa mga mata nito
na tila ba hindi alam ang bigat ng sandaling iyon. Si Andrea naman ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa, parang isang tulay na hindi sigurado kung kaya bang pasanin ang biglaang banggaan ng dalawang mundo. "Hello, ikaw si Christoph?" Tanong ni Cedric, at sa unang pagkakataon ay may kakaibang lambot sa boses niya, malayo sa malamig na tono ng CEO na nakasanayan ng lahat. Tumango ang bata, mahina, at sa sandaling iyon ay parang may kumirot sa dibdib ni Cedric. Hindi malinaw, hindi maipaliwanag, ngunit parang may bahagi sa kanya na tumugon sa presensya ng bata nang hindi niya inaasahan. Dahan-dahan siyang lumuhod para magpantay sila ng tingin, at ang mundo sa paligid nila ay tila nawala. Walang opisina, walang kumpanya, walang Fiona. Tanging siya at ang batang nasa harap niya. "Ang pangalan ko, Cedric," sabi niya, at sa pagbanggit niya ng pangalan ay may bahagyang pag-alangan, parang may inaasahan siyang reaksyon na hindi niya alam kung ano. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang simpleng sagot ng bata, "Hi po, Cedric." Isang inosenteng ngiti, walang takot, walang duda, at sa sandaling iyon ay parang may bumagsak na pader sa loob niya na matagal nang nakatayo, nang hindi niya namamalayan. Si Andrea ay nakamasid lamang, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na tensyon na bumabalot sa eksena. Alam niyang gusto lang ni Cedric makilala ang kanyang anak, ngunit may bahagi sa kanya na hindi mapakali. Parang may paparating na katotohanan na matagal na niyang tinatakbuhan. "Cedric, okay ka lang po ba?" Mahina niyang tanong, ngunit hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tumayo si Cedric at tumingin kay Andrea, at sa titig na yon ay hindi na ito tungkol sa trabaho o simpleng pakikipagkita. Parang, "Kilala ko siya," mahina niyang sabi, halos bulong, at sa sandaling iyon ay parang huminto ang paghinga ni Andrea. Hindi niya alam kung bakit, pero ang mga salitang yon ay parang pamilyar na sugat na muling binuksan. "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya, ngunit si Cedric ay hindi agad sumagot, dahil sa loob niya ay unti-unting gumuguhit ang mga alaala. Hindi buo, hindi malinaw, ngunit may mga fragment, liwanag ng buwan, isang kwarto, isang katahimikan, at isang pakiramdam na hindi niya makalimutan kahit ilang taon na ang lumipas. Napahawak siya sa sentido niya, parang sinusubukang pigilan ang pagdaloy ng mga alaala na biglang gustong lumabas. Sa kabilang dulo ng lungsod, si Fiona ay abala sa paggalaw ng kanyang sariling plano. Ang kanyang galit ay hindi na simpleng emosyon, ito ay naging aksyon. May hawak siyang impormasyon, mga pangalan, mga galaw, at isang pangalan na paulit-ulit niyang binabalikan, Christoph. Sa kanyang isip, ang bata ay hindi lang hadlang, kundi susi, isang paraan para hilahin pabalik si Cedric sa kanya. "Kung hindi kita makuha sa akin, Cedric, sisiguraduhin kong walang iba ang makakakuha sa'yo ng buo." Bulong niya habang ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakasara sa kanyang cellphone. Balik sa apartment, ang katahimikan ay muling bumagsak pagkatapos ng maikling pag-uusap. Si Christoph ay ngayon ay nakaupo na sa sofa, naglalaro, walang kamalay-malay sa bigat ng mundo ng mga matatanda. Si Andrea ay bahagyang lumapit sa kanya, parang instinct ng isang ina na protektahan ng anak mula sa kahit anong hindi niya kayang ipaliwanag. Si Cedric naman ay nakatayo pa rin, hindi pa rin maalis ang tingin sa bata. "Pwede ba kitang makita ulit?" tanong niya bigla kay Christoph, at sa simpleng tanong na yon ay may kakaibang bigat. Tumango ang bata, masigla, walang duda, "Opo," at ngumiti pa, parang walang komplikasyon ang mundo niya. Ngunit si Andrea ay hindi ngumiti. Sa halip, tumingin siya kay Cedric ng mas maigi, mas seryoso. "Bakit po?" tanong niya, at sa pagkakataong iyon ay may bahagyang panginginig sa kanyang boses na pilit niyang kinokontrol. Sandaling tumahimik si Cedric, at sa halip na direktang sagot ay isang mas malalim na tingin ang ibinigay niya sa kanya. "Hindi ko pa alam," sagot niya ng tapat, "pero pakiramdam ko, may kailangan akong malaman." At sa sandaling iyon, kahit walang sinasabi,
Pareho nilang naramdaman ang bigat ng isang katotohanan na unti-unti nang lumalapit. Isang katotohanan na hindi na kayang pigilan ng kahit anong katahimikan. Pagkatapos ng pagkikita sa apartment, hindi na nawala sa isip ni Cedric ang mukha ni Christoph. Hindi bilang simpleng obserbasyon, kundi bilang isang imahe na paulit-ulit na bumabalik sa kanya sa gitna ng katahimikan ng kanyang opisina, sa gitna ng ingay ng kanyang mga meeting, at kahit sa mga gabing dapat ay tulog na ang buong lungsod. May kakaibang pamilyaridad sa bata na hindi niya kayang ipaliwanag, parang isang alaala na nasa dulo lang ng kanyang isip ngunit ayaw lumabas ng buo. At sa bawat pilit niyang pag-alala, ay lalo lamang itong lumalabo at sumasakit ang kanyang ulo na parang may hadlang sa pagitan niya at ng katotohanan. Si Andrea naman ay kabaligtaran, hindi siya mapakali. Sa bawat pag-uwi niya, sinusuri niya ang paligid, tinitingnan kung ligtas si Christoph, at sa bawat gabi ay mas humihigpit ang yakap niya sa anak. Parang may kutob siyang may paparating na bagyo na hindi niya kayang pigilan. Hindi niya alam kung bakit si Cedric ay tila hindi na lang simpleng boss, kundi isang presensya na unti-unting humihila sa kanyang mundo. At mas nakakatakot pa doon ay ang pakiramdam na parang matagal na niya itong kilala kahit hindi naman dapat. Sa loob ng CNF network, lalo pang lumalim ang tensyon. Si Fiona ay hindi na nagtatago sa kanyang galit, ngunit ngayon ay mas malamig, mas kalkulado. Hindi na ito simpleng selos, isa na itong laro. Sa kanyang harap ay mga impormasyon, mga galaw ni Andrea, address, schedule at higit sa lahat, ang detalye tungkol sa bata. Kung gusto mo siyang ilayo sa akin, Cedric, bulong niya habang nakatitig sa screen, sisiguraduhin kong gagamitin ko ang pinakamahalagang bagay na meron ka. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita si Andrea bilang simpleng karibal, kundi bilang susi sa paghawak kay Cedric. Isang gabi, hindi na nakatiis si Cedric. Sa gitna ng ulan, pumunta siya sa apartment ni Andrea nang walang paalam. Basang-basa siya nang kumatok at nang buksan ni Andrea ang pinto, ay saglit siyang natigilan. Hindi dahil sa itsura nito, kundi dahil sa bigat ng presensya ng lalaki sa harap niya. Parang may dala itong sagot na matagal na niyang iniiwasan. "Bakit ka nandito?" tanong ni Andrea mahina, pero ramdam ang kaba. Hindi agad sumagot si Cedric. Tumingin siya sa loob ng bahay, sa kabila ng balikat ni Andrea, kung nasaan si Christoph na nanonood ng TV, inosente, walang alam sa mga komplikasyon ng mundo ng matatanda. At sa sandaling iyon, mas lalo siyang kinabahan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na parang may kulang sa larawan na matagal na niyang tinitingnan. "Kailangan ko siyang makita," sabi niya, diretso, at ang boses niya ay hindi utos, kundi pagmamakaawa na hindi niya alam kung bakit lumalabas sa kanya. Napalunok si Andrea at sa loob ng kanyang dibdib ay nag-away ang dalawang bagay. Ang instinct ng ina na protektahan ang anak at ang kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag tuwing nandyan si Cedric. "Cedric, bakit ba? Ano bang meron sa anak ko?" tanong niya. At sa pagkakataong iyon ay hindi na niya kayang itago ang panginginig ng kanyang boses. Tahimik si Cedric. Ilang segundo ang lumipas na parang oras mismo ang huminto. At pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. "Hindi ko alam, pero parang hindi siya estrangero sa akin." Ang mga salitang iyon ay parang kidlat sa katahimikan ng gabi. Napahigpit ang hawak ni Andrea sa pinto at sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa katotohanang unti-unting lumalapit. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, si Fiona ay kumilos na. Isang tawag, isang utos, isang desisyon. "Kidnapin niyo siya," malamig niyang sabi, walang pag-aalinlangan. "Kung mawawala ang bata, wala nang hadlang sa akin." At sa sandaling iyon, ang tahimik na lungsod ay nagsimulang gumalaw patungo sa isang trahedya na wala pang nakakaalam. Ang mga galaw ay maliit, hindi halata, ngunit bawat isa ay papunta sa iisang direksyon, sa pagbagsak ng katahimikan na matagal nang
nagtatago ng isang katotohanan. Kinabukasan, nang umalis si Andrea para sa trabaho, si Christoph ay naiwan sandali sa pangangalaga ng kapitbahay. Isang ordinaryong umaga, walang kakaiba, walang babala. Ngunit sa gitna ng pang-araw-araw na buhay, isang itim na van ang huminto sa kanto. At sa loob lamang ng ilang segundo, nawala si Christoph. Pag-uwi ni Andrea, ang sigaw niya ay hindi na ordinaryong takot. Ito ay isang sigaw ng isang ina na biglang nawala ang mundo. At sa parehong oras, sa CNF network, tumunog ang telepono ni Cedric. Isang mensahe. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, pumunta ka. At sa sandaling binasa niya iyon, nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi na siya CEO, hindi na siya anak ng Fentabella. Isa na lamang siyang lalaking handang wasakin ng mundo para maibalik ang isang batang hindi niya palubos na inaamin kung bakit mahalaga sa kanya. Ang sigaw ni Andrea ay parang biglang pumunit sa buong paligid. Hindi lang sa loob ng lumang gusali, kundi pati sa loob ng kanyang dibdib na parang tuluyang nabasag nang makita niyang wala na si Christoph sa tabi ng tao na pinagkatiwalaan niya. Ang mundo niya sa sandaling iyon ay parang huminto. Hindi niya na naririnig ang ulan, ang hangin, o kahit ang sarili niyang paghinga. Tanging ang imahe ng anak niya na nawawala ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Sa kabilang banda, si Cedric nang mabasa ang mensahe ay agad na nagbago ang ekspresyon. Ang malamig niyang anyo bilang CEO ay biglang napalitan ng isang lalaking hindi na kontrolado ang emosyon. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa telepono habang paulit-ulit niyang binabasa ang banta. At sa loob niya ay unti-unting nagliliyab ang galit na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling, pero alam niyang hindi niya ito palalampasin. Habang binabaybay niya ang daan papunta sa abandonadong gusali, ang ulan ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang dibdib. At sa bawat patak nito ay parang may bumubuo sa kanyang isipan na hindi niya palubos na nauunawaan. Mga pira-pirasong alaala na hindi buo, ngunit pamilyar. Isang babae sa ilalim ng buwan, isang gabi na hindi niya maipaliwanag, at isang pakiramdam na parang matagal na niyang hinahanap ang isang bagay na nawala sa kanya. Sa loob ng gusali, nang lumitaw si Fiona, malinaw na ang lahat ay hindi aksidente, kundi isang planong matagal nang inihanda. At sa sandaling makita ni Cedric si Christoph na nakatali, ang kanyang galit ay hindi na napigilan. Ngunit bago pa man siya kumilos, ay dumating si Andrea na basang-basa at humihingal. At nang makita niya ang kanyang anak, ay bigla siyang napasigaw at tumakbo. Ang kanyang boses ay puno ng takot at sakit na hindi kayang itago ng kahit anong lakas ng loob. Sa gitna ng lahat, si Fiona ay nakangiti pa rin. Parang kontrolado niya ang buong sitwasyon. Ngunit sa pagitan ng galit, takot at desperation, unti-unting nagiging malinaw na ang sandaling ito ay hindi lang tungkol sa bata, kundi tungkol sa isang mas malalim na koneksyon na matagal nang nakatago at ngayon ay pilit nang lumalabas sa ibabaw. Ang katahimikan sa loob ng abandonadong gusali ay mas mabigat kaysa ingay ng ulan sa labas. Parang bawat patak ay sumasalamin sa tensyon na hindi na kayang itago ng kahit sino sa kanila. Nakatali si Christoph sa gilid, nanginginig, ngunit pilit na inaabot ng tingin ng kanyang ina, habang si Andrea ay halos hindi na makatayo sa sobrang takot at galit na sabay na dumudurog sa kanya. Si Cedric naman ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang katawan ay parang handang sumabog sa anumang sandali, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Christoph. Parang may bagay sa batang yon na hindi niya kayang talikuran, kahit hindi pa niya maintindihan kung bakit. Bitawan mo siya, Fiona. Malamig ngunit mabigat na sabi ni Cedric, at sa pagkakataong yon ay wala na ang anumang bakas ng kontroladong CEO sa boses niya. Isa na lamang siyang lalaking handang lumaban kahit kanino. Ngumiti si Fiona, ngunit ang nangiting iyon ay walang init, puro galit at pag-aari. Hindi mo pa rin ba gets, Cedric? Sa akin ka dapat, hindi sa kanya, hindi sa babaeng yan na wala namang alam sa mundo mo. Sagot niya, habang unti-unting lumalapit, hawak ang baril
na nakatutok sa bata. Kung may galit ka, sa akin mo ibaling. Mariing sabi ni Andrea. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang. Huwag sa anak ko. Ngunit hindi nakinig si Fiona. Sa halip ay mas lalong humigpit ang hawak niya sa baril. At sa sandaling iyon ay tila huminto ang oras. Si Christoph ay napaiyak. Tinatawag ang kanyang ina. At ang tunog na yon ang tuluyang sumira sa natitirang kontrol ni Cedric. Sa isang iglap, kumilos si Cedric, mabilis, eksakto, at puno ng galit. Sinunggaban si Fiona at inagaw ang baril. At sa sumunod na segundo ay nagkagulo ang buong lugar. Ang mga tauhan ni Fiona ay biglang pumasok, ngunit agad ding sinalubong ng mga tauhan ni Cedric na matagal nang naghihintay sa labas. At sa gitna ng kaguluhan ay naroon si Andrea, lumapit kay Christoph at mahigpit na niyakap ito na parang ayaw na niyang pakawalan kailanman. Okay na, anak. Andito na si Mama. Paulit-ulit niyang bulong habang umiiyak ngunit pilit na pinapakalma ang bata. Nakaluhod si Fiona, hawak ang kanyang braso na nasaktan sa laban at sa unang pagkakataon ay wala na ang kanyang nangiti. Puro pagkatalo at galit ang natira. Hindi mo ako pipiliin, Cedric. Mahina niyang sabi, halos pabulong, ngunit hindi na siya pinansin ng lalaki. Sa halip, lumapit si Cedric kina Andrea at Christoph. At sa sandaling iyon ay parang may biglang bumigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa laban, kundi dahil sa nakikita niya. Ang batang umiiyak sa bisig ni Andrea ay parang may bahagi sa kanya na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi lang emosyon, kundi isang pakiramdam na parang matagal na siyang nawala ng isang bagay na ngayon lang niya muling nakita. Cedric, mahinang tawag ni Andrea habang yakap pa rin ang anak. Salamat. Ngunit ang lalaki ay hindi agad sumagot. Sa halip ay nakatingin lang siya kay Christoph at sa loob ng kanyang isip ay unti-unting bumabalik ang mga pira-pirasong alaala. Isang gabi, isang kwarto, isang babae sa ilalim ng buwan, at isang pakiramdam na hindi niya kailanman nakalimutan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng bata. At sa unang pagkakataon ay hindi na siya CEO, hindi na siya Fentabella. Isang simpleng lalaki na hindi alam kung bakit nanginginig ang kanyang kamay habang nakatingin sa isang bata. Anak, mahina niyang sabi, halos hindi niya mapaniwalaan ang sarili niya. Natigilan si Andrea. Natigilan si Christoph. At sa sandaling iyon, kahit hindi pa buo ang katotohanan, nagsimula ng gumuho ang pader ng nakaraan, dahan-dahan, hindi maiiwasan at hindi na kayang pigilan.